updates sa paglilipat kay Senador Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ating tatalakayin kasama si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sir J. Rex, magandang tanghali po and welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon po. Magandang tanghali po, Sir Joshua, Yusek Aboy at sa mga sumusubaybay sa inyong program. Sir, sa gitna po ng pangamba ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta hinggil sa kalagayan ng kanyang kalusugan, ano po ang mga paghahandang ginawa ng Quezon City Jail Mayor Dormitory sa paglilipat po ng kustudiya ng Senador? Marami po tayong ginawang paghahanda, hindi lang ho dito sa commitment ni Senator Marcoleta, kundi even the previous high-profile PDL. Dito nga yung mga naunang sangkot sa flood control, senators and former senators, may mga initial preparations na tayo. In fact, nag-inspection na po dyan ng Sandigan Bayan prior to their commitment, and our Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya, also inspected the same facility, and they all found it to be sufficient, secured enough para dito sa commitment nila. And for the information of our viewers and the public, naidala na po sa kustodiya ng BJMP si Senator Marcoleta bandang 10:49 AM ngayong umaga, at ongoing po ang kanyang booking process per feedback from our field officers. Pero worship, para siguro sa kapanatagan ng mga ibang mga nagmamalasakit kay Senator Marcoleta, ano-ano yung mga pasilidad at serbisyong medikal na nakahanda sa loob ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas upang matiyak ang kaligtasan at maayos na kalagayan ng mga persons deprived of liberty gaya ng ating buting senador? Tama po, Yusek Aboy, magandang tanong po yan. Ang Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, gaya po na nakikita nila ngayon sa screen, ay isang modernong facility, safe, secure, and sanitary. Base na rin sa international standards. Ibig sabihin rin ho, ang disenyo ho niyan ay may nakaakibat na para sa mga medical and health needs ng ating mga persons deprived of liberty. Meron ho yung 24/7 na naka-duty na doktor at nurses. Meron po yan facilities na tinatawag naming infirmary, may ward sa loob na kung pwede ma-confine, at matututukan ng mga pangangailangang medical ng kahit sino man hong PDL basta ho nakakulong dyan sa Quezon City Jail. Okay. Sir J. Rex, despite of nasabi nyo nga po na international standards, meron tayo perhaps an assurance po na wala pong special treatment na ibibigay ang BJMP. Tama po, pantay-pantay po ang pagtrato ng BJMP sa lahat ng nakakulong, pare-parehas, walang special treatment. Hindi lang ho ito pulisiya ng BJMP, kundi talagang may reminder at pinag-utos pa ho ng aming sekretaryo ng DILG, Secretary John Vic Rimulya, at ng aming bagong Chief BJMP Jail Director Efren Imenyo, na talagang walang special treatment at sino man na mapapatunayang nag-violate dito ay mananagot at kakasuhan ng ating pamunuan. Kaya may mga special considerations ba or protocol ang BJMP para sa mga detainee na may iniindang karamdaman or may particular na pangangailangang medikal? Tama, Yusek Aboy. Meron din naman po. Kasi marami rin ho tayong PDL dyan sa Quezon City Jail. May laman ho yan at more than 3,300 na PDL na nakakulong, mostly in general population. Ganun din po kapag may mga katulad vulnerable population, vulnerable PDL, mga may sakit, senior citizens, ay may mga considerations po tayo sa pinaglalagyan nilang selda, ideally malapit sa infirmary, or kung kailangan talagang may gamutan na gagawin ay sa infirmary mismo. Meron din tayong persons with disability na may special access ang kanilang mga selda. Ganon din ho, kung ano po ang risk nila at mga pangangailangan nilang medical at paano sila mamumuhay sa loob ng kulungan, ay gusto rin natin na maayos at makatao ang pamamahala sa kanila. Kaya provided naman po hanggat maaari ang kung ano man ang kakailangan nila, medical man yan o yung pang-araw-araw nilang kailangan. Okay. Sir J. Rex, ano naman po ang masasabi ng BJMP sa pahayag ng mga abogado ni Senador Marcoleta na maaaring makaapekto sa kalusugan ng Senador ang kondisyon ng pasilidad? Una po, nirerespeto naman po natin ang kanilang opinion o obserbasyon about dito sa kulungan natin. Sa parte ho ng BJMP, makakaasa naman ho sila kahit sino pa man ho na maayos ho itong facility na ito, titiyakin naman ho natin ng una security nila
at ang well-being ng kahit sino man hong nakakulong dito. At rest assured, katulad ho nung sinabi ko kanina, may doktor ho tayong tinalaga exclusive for Quezon City Jail. At ito ay isang infectious disease expert na doktor. 24/7 may nagpapalitan na nurses, nakatutok sa kliyente nila at hindi lang, pati sa ibang may sakit sa loob ng Quezon City Jail. At kung hindi naman po kakayanin basta may order ng doktor, ay willing naman ho, may mga available hospitals naman po sa labas na dadalhin agad ng BJMP kung kinakailangan. Ako alam ko na yung sagot dito sa tanong na to, pero tatanong na rin natin, sakaling may pagbabago na irerekomenda ho o karagdagang hakbang ang Sandigan Bayan matapos ho ang inspeksyon nila, handa ho bang ipatupad ito ng BJMP? Tama po. Una, tatalima ho ang BJMP sa kahit anumang utos ng ating korte o ng ating mga otoridad. Sa katunayan ho, bago pa ho ito makomit ang ating mga high-profile detainees, may mga recommendations na rin no, ang Sandigan Bayan and other oversight authorities sa BJMP. For example, yung paglalagay ng mga access to lawyers and visitation na mga online visitation na nag-comply naman ho ang BJMP at naglagay tayo. At kung may darating pa hong additional na mga rekomendasyon, basta naaayon sa batas at kakayanin ho ng budget ng BJMP, ipapatupad ho agad ito. Okay. And Sir Jerex, if we can paint a picture para po mas maliwanagan din yung mga nag-aalala din kay Senador Marcoleta, pakilarawan po yung kasalukuyang kapasidad at kondisyon ng BJMP tulad ng ventilation, supply ng tubig, at iba pang pangangailangan. At nabanggit nyo nga po itong safe, secured, and sanitary. Okay po. Overall, ito ay isa sa pinakabago at moderno nating piitan. May laman ho itong 3,300 at ang selda sa general population, no, halos lahat naman ho ng selda ay may sukat na nasa 50 square meters. May laman na 10, may 5 double deck, 2 ventilador at 2 palikuran o banyo. At 10 ang laman nito, ang computation ho kasi natin ay 4.7 square meters of living space kada isang tao. Ngayon po, sa mga special population katulad ng senior citizens, may sakit, vulnerable population, ay may access ho sila yung nasa bandang gitna. Yan ho yung central health facility natin. May infirmary ho yan, may selda rin ho yan. Kumbaga, selda rin ho, kaya lang nasa ward siya at may access na 24/7 sa ating medical personnel. May mga facilities ho yan for laundry, accessible na tubig 24/7, maayos na kuryente, ventilation ay well-designed, maayos, tagusan ho ang hangin dyan. And may mga available facilities tayo like library, classrooms for alternative learning system, may college education na rin po dyan na ongoing, livelihood and other programs, may access to visitation. Kung gusto po nilang online ang visit, may facilities po tayo for online visits, idalaw na tinatawag, may online hearing din ho. At the same time, the facilities, the equipments are modern at kung kailangan dalhin sila sa hearing sa labas ay madadala naman ho sila. In general, mas marami rin ho tayong employees dyan. Response team ay available din. And overall, well-equipped and well-manned ang ating facility. Kuya, ang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Sa ating po mga kababayan, makakaasa po kayo na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP magiging tapat lang sa mandato natin. Pantay-pantay, magkakaparehas ang pagtrato natin, mayaman o mahirap, may posisyon o wala. Lahat ho yan, ordinaryong PDL ang pagtrato natin. At makakaasa ho sila na magiging profesional, walang kinikilingan at pantay lamang ho. Patas ang pagpapatupad natin ng mga pulisi at batas ng ating lipunan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Jail Superintendent Jerex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir.